Magandang oras mga ka-art lover, mga mahilig dyan sa MMA, Mixed Martial Arts. Rod Tang, isang legendary Thai boxer na sikat, ay first time na napanood kong nabugbog dahil pinasok niya ang UFC. Pumasok siya sa isang bout, isang fight sa 1FC. Ang 1FC ay isa dyan si Manny Pacquiao sa may-ari. Ngayon, meron kasing pagkakaiba ang 1FC at ang Thai boxing. Merong rules na magkakaiba yan. Kaya hindi sanay yata si Rod Tang sa rules ng 1FC. Kaya ang nangyari, nabugbog siya ng isang fighter. Kaya ito, panoorin natin ang ating idol, legendary Thai boxer na Muay Thai ang kanyang discipline. Ngayon, bugbog sarado. Grabe na pagkabugbog ito. Bugbog na bugbog eh. Ito, panoorin natin ang video. जैसा वीडियो को तो देखना, देखो लड़का लड़की की जल्दी चुरा गया। Ito kung ano-ano na lang ang ginagawa ni Rod Tang eh. Wala talaga. So ito, may pa-counter-counter sa konti, pero wala talaga. Lahat ng puntos ay sa kalaban ng puntos eh. O ayan oh. Bugbog sarado. Ang tanging natira kay Rod Tang ay ang kanyang pride. Kahit bumabagsak siya, bumabangon pa rin. Ngayon ang ganitong klaseng mga fighter, hindi ito tatagal eh. Ito yung matulad kay Muhammad Ali na magkaroon ng sira sa utak kasi nakakalug yung kanyang ulo. Akala niya ano siya, taong bakal, di ba? Na tinatamaan. Pero yung utak natin hindi yan bakal eh. Ang utak natin is fragile as the glass. Kaya kung mag-bounce back yung ating utak sa skull ay talagang magkaroon yan ng diferensya pagdating ng panahon. Bugbog sarado kasi siya oh. Palaging tinatamaan oh. Ayan oh. Palagay ko dinala to sa ospital. Ang ganyang mga klaseng tama na sobrang dami ng tama, bugbog na bugbog, sa ospital talaga yan dadalhin. Yan ang protocol ng mga ng mga kumpanya ng mixed martial arts na kapag mayroong mabugbog na isang fighter ay dadalhin talaga yan sa ospital. Kahit nga sa boxing, di ba? Kapag merong nabugbog sarado na boxer, ay dadalhin talaga yan sa ospital. Marami na ang nadala sa ospital na nagkaroon ng hemorrhage sa utak at di kalaunan ay namamatay. Kaya katulad din ito sa ganitong Muay Thai. So ayun. Ayun, so Johan Gonzalez pala yung pangalan ng tumalo kay Rod Tang. First time kong nakitang natalo to eh. Yung sa Japanese fighter naman na Kinjin, natalo siya doon pero hindi ganito na bugbog sarado. Dito one-side affair to eh. One-sided fight. Kita naman natin ang muka ni Gonzalez oh. Wala man lang gas-gas. Yung kay Rod Tang, nangingitim yung muka eh. Sa tama, grabe. Bugbog sarado. Oh, balikan nga natin yung dito oh. Ayan oh, bagsak eh. Ayun, sumasandal na sa ring oh. Ibig sabihin yan,
Ay wala na, sumasandal na eh. O ayan oh. Takbo ng takbo na lang. Tapos yung tanging ego niyang natitira sa kanya. Ayun, nakatama pero wala. Mahina na kasi yun ay tulak na lang yun eh. Kapag kumounter si Gonzales ay talagang kombinasyon, maraming patama. Okay, so ito na yung ending. Wala na oh. Ayan, so sportsmanship, yakapan. Yan ang mga sportsman. First time na napanood kong bugbog sarado si Rodtang. Dito lang yata na fight eh. Talagang magaling tong kalaban niya. Ito lang ang nagbugbog sa kanya eh. Yung Hapon na magaling din sa Japan, na parang Bruce Lee, talo din yata si Rodtang pero hindi ganito na bugbog sarado talaga. Grabe. Kita mo yung mukha niya, maga, nangingitim na eh. Zombie daw siya eh, zombie. Hindi raw tinatablan ng suntok. Hindi nga tinatablan yung balat niya dahil makupad, pero yung utak niya sa loob ng kanyang bungo ay nakakalog yun, nakakalog. At sa kakakalog ay baka dumugo yun at mag-cause yun ng hemorrhage at talagang masisira ang buhay niya pagtanda nito. Doon epekto kapag magkaedad na yung pagbugbog sa kanya sa mga ito kasi yung style niya magpabugbog siya para sabihin na Iron Man siya, na hindi tinatablan, which is mali. Dapat hindi ka magpapatama para hindi masisira yung utak. Alright, mga ka-art lover, mga ka-boxing, anong masasabi nyo dito kay Rodtang at kay Gonzales? Klarong-klaro ba naman, di ba? Klarong-klaro na panalo si Gonzales. So goodbye to our legendary idol ng Muay Thai, Rodtang. Paki-comment na lang sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.